mga mandurukot, magnanakaw, pati na yung mga mahilig mag-jaywalking at illegal parking sa Maynila, humanda na kayo dahil katulad sa Big Brother House, kaya nang i-monitor ng MPD ang mga galaw nyo. 50 CCTV cameras na kayang mag-zoom ng hanggang 400 meters at mag-rotate ng hanggang 360 degrees angle ang ikinalat ng Manila Police District sa buong lungsod. Alam mo, Cherry, bukod sa nakakonect ito sa lahat ng police station sa Maynila, kaya nitong mag-transmit ng wireless radio and audio signals diretso sa headquarters ng MPD sa UN Avenue. Or worse, baka may anunsyo pa ang violation mo in public at mapahiya ka sa madla. 10 million pesos ang ginastos sa mga kamera. Ito'y para ma-identify at mahuli ang mga kriminal sa kalsada. Si Pangulong Arroyo ang nagpondo nito at siya mismo ang nag-test nito kanina. Naka-interact nga ng Pangulo ang mga vendor at driver na nasa Plaza Miranda sa Quiapo using public access system ng CCTV camera. Kaya sa mga hold-upper, karnapper, mandurukot at maging dun sa mga mahihilig gumawa ng milagro sa mga lansangan, humanda na kayo dahil baka mahuli ka sa akto o kayo sa akto ng mga nagkalat na kamera. Ayan! Ayan! Good evening, I'm Cherry Mercado. I'm Jovi Francisco. And I'm Amelin Veloso. This Friday, we're offering a different lineup. Oo, Cherry? kasi hindi laging Friday, meron tayong sidetrack. But tonight, Jovi... Meron kasi kahapon nabitin ng mga tenors sa kanilang pakipag-chat sa atin, so may part 2 tayo, Cherry. Yes. This is 10, the evening news, giving you all the stories you want. And all the stories you need to know before you hit the sack. Nanawagan po ang mga independent oil players sa Energy Department na imbestigahan ang sobrang pagbaba sa presyo ng diesel ng Big Three oil companies. Yan ang ating nasa story number 1. Meron din po kaming good news para naman sa mga misis. Nag-rollback ulit ang presyo ng LPG. Kung magkano ang rollback, malalaman natin yan maya-maya lang. But first, let's start our countdown with the latest casualty in the global economic crisis at number 10. Pati NBA hindi nakaligtas sa krisis sa ekonomiya. The National Basketball Association is reportedly set to borrow $175 million to serve as financial aid to struggling teams. Tinatayang 15 teams ang nag-ooperate ng palugi magmula pa nung nakaraang taon. Kasama po sa mga namimiligrong teams ang Orlando Magic at Sacramento Kings. Reports say Bank of America and JP Morgan have approached NBA to offer the loan. Matapos ang lindol sa ating ekonomiya, punta naman tayo sa ibang lindol. Daan-daang estudyante sa isang high school sa Quezon City ang nakilahok sa earthquake drill na pinamunuan ng Department of National Defense. That's our story number 9 from Andrea Bautista. Relax na relax ang mga estudyante sa tinaguriang nationwide earthquake drill. Parang isang pelikula. Kumpleto sa props, kumpleto sa costume, at may naga-acting pa. Doon ang concentration ng malaking concentration ng kabataan eh. And you know, the potential for injury or worse. 1990 pa nang huling magkaroon ng malakas na earthquake kung saan pinakatinamaan ang Baguio City. Yung mga kabataan walang experience. So para at least masanay sila kung anong gagawin kapag lumindol. Kapag may lindol, kailangan daw magtakip ng ulo para kung mabagsakan man, may konting proteksyon pa rin. Kasi po parang matuto yung mga kabataan na kung paano yung gawin nila para kung magkalindol. Ang worst case scenario daw ay tinatawag na magnitude 7.2. 40% daw ng mga residential buildings sa Metro Manila ay maaaring maapektuhan. Ang importante lang, ma-develop sa kanila yung consciousness, yung awareness nga, na kung may mga disaster, kailangan sila ay compose. Pangiti-ngiti lang ang ilang estudyante. Pag hindi nakatingin si teacher. Ilang minuto lang, evacuated na ang building. Ang tanong na lang, ganito din kaya ka-smooth and orderly ang evacuation pag totohanan na ang lindol? Andrea Bautista, The Evening News.
Number 8, nangunguna raw ang mga Pinoy sa listahan ng mga heaviest beer drinkers sa buong Southeast Asia. Base yan sa market research firm na Sinovate. May 11% daw ng mga Pinoy na nasa edad 15 hanggang 74 years old ang regular na umiinom ng alak at an average of about 4 days in a week. Talo pa raw natin ang ibang kalapit bansa tulad ng Thailand, Singapore, Malaysia at Indonesia. The study also says locally brewed beer was the top choice of 30% of wealthy Filipinos among all alcoholic beverages. The study was cited and released by the Health Department. At sa atin namang sa ating Susunod segment natin, ni Conrad ngayong gabi, right of reply bill, ang controversial na Controversial storya na yan. yan. In fact, naglabas nga ang Malacanang Press Report ng sarili naming pag-oppose dyan sa bill na yan at sinabi namin na hindi nga okay to. Pero actually, nag-zero in kami dun sa mga politiko na pumirma dati na ngayon ay unti-unti nang nagbabago ng isip. Malapit na kasi yung 2010. So this time, let's hear naman what Mr. Conrad has to say about this bill. Hindi ko rin maubos maisip kung bakit itong kaibigan kong si Nene Pimentel ay nagpupumilit na gawing batas ang kahibangang ito. May reputasyon pa naman siya bilang isang human rights champion dito sa bansa natin. Ang kahibangang ito ay ang right to reply bill na nakapasa na sa Senado sa botong 21-0 at malapit na rin makapasa sa Kongreso. Ayon sa bill na ito, ang opisyal na puna ng mga pahayagan o ng radyo at TV ay may karapatang sumagot sa nagpuna sa kanya. Ang kanyang sagot ay ilalabas sa radyo at TV o sa pahayagan na kasing haba o kasing prominente ng orihinal na article o ng report sa TV o radyo. Halimbawa na lang, kung ang Inquirer ay naglabas ng isang headline na binabanatan yung isang opisyal na gumawa ng ganito o ganyang katarantaduhan. Ibig sabihin ba, kinabukasan ilalabas din ng Inquirer yung sagot niya na isang headline? Ang may karapatan lamang na maglabas ng anumang materyales sa isang pahayagan o sa radyo at TV ay ang kanyang mga editors. Ito ay ginagarantiya ng konstitusyon. Ang pagpilit sa isang pahayagan o sa isang radyo at TV na maglabas ng sagot ng mga opisyales ay isang paghamak ng konstitusyon, ay isang paghamak ng press freedom. Hindi nagkukulang ng mga paraan ang mga opisyales para sagutin yung mga paratang sa kanila ng media. Pwede sila magsulat ng letters to the editor na malimit namang ilabas ng mga pahayagan. Pwede nilang i-air yung side nila sa mga reporters na malimit namang ilabas ng mga reporters ng radyo at TV at ng mga pahayagan. At kung talagang agrabyado sila o feeling agrabyado sila, pwede sila maghain ng libel suit. Kung hindi pa sila kontento sa mga yan, ang mga senador at congressmen in particular ay may privilege speech. Sa kanilang privilege speech, pwede nilang laitin kahit sinong gusto nilang laitin nang walang katakot-takot dahil walang uusig sa kanila. Walang ganyan ng reporters, walang ganyan ng mga editors. Hindi nila kayang gawin yan, hindi lamang dahil sa pwede silang balikan ng isang libel suit, kundi baka mawalan sila ng kredibilidad. Si Juan de la Cruz lamang o ang taong bayan lamang ang may right to reply. At inaasahan ko na iparirinig ni Juan de la Cruz o ng taong bayan ang sagot nila sa ganitong kabaliwan sa pamamagitan ng pagsigaw ng tama na, sobra na, tantana na. Po si Conrad de Quiros, rubbing it in. Conrad is very passionate in this topic, we can tell. Susunod po sa ating countdown, US President Barack Obama humingi ng panibagong budget para sa paglilipat ng tropa ng mga sundalo mula sa Iraq papunta ng Afghanistan. Bilang ng mga senador na pabor sa right of reply bill na dagdagan. Also, start logging on to your Facebook accounts because we will have a live chat again tonight on Sidetrack.